Discard! 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 Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips. So what's up mga Fordy? Kamusta kayong lahat? And for today's video ay nandito tayo sa loob ng hybrid Territory Titanium Panther Black, no? Ituturo ko kayo sa pangarap ng sasakyan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak bumili ng Territory Titanium Panther Black Hybrid, bagay na bagay para sa itong video na to. Dahil ituturo ko pati lahat ng specs, features na meron itong unit na to. Let's go! So let's start, no? Nandito tayo sa loob ng Territory Titanium Panther Black. Ito ang kanyang key fob. So start natin, tapak lang sa brake, then push button na po yan. So sa push button, yan. So napakaganda yung kanyang cluster panel, pati yung kanyang infotainment. So ano-ano nga bang features ang meron dito kay Titanium X na wala kay Territory Hybrid Trend? So dito, pwede kang mag-set, no? Set natin yung on natin yung cruise control. So makikita nyo, once naka-on yung cruise control, ito yung kanyang indicator. Naka-open yung kanyang cruise control. So dito, pwede kang mag-set ng distance bar kung gaano kalayo yung distansya natin dun sa ating sinusundan na sasakyan sa unahan. Ito sa lane keeping assist, dalawa po yan. Isang lane departure warning, kapag lumalabas ka sa linya, bibigyan kanya ng warning, no? Bibigyan kanya ng beeping warning or beeping sounds. Then kapag dinisregard naman natin yung warning na yon, doon naman papasok si lane keeping aid. So anong gagawin ni lane keeping aid? So kapag nade-detect niya na lumalabas ka sa linya, bibigyan kanya ng warning. Kapag dinisregard mo yung warning na yon, doon naman papasok yung ating lane keeping aid, which is ibabalik kanya ng kusa sa linya for safety. Yan ang kinagandahan sa kanya. Tingnan naman sa ating headlight, so meron din tayong automatic dito. Sa ating automatic, kapag nade-detect ni Territory na madilim, siya na yung kusang nagbubukas ng ating headlight. So kapag nade-detect niya naman na maliwanag na, siya na rin yung kusang nagpapatay ng ating headlight. So next, ito yung ating rear view mirror. Sa rear view mirror, automatic nagdidim na siya once na detect ng ating Territory na malakas yung headlight na sumusunod sa atin sa likuran. Let's say for example, no, naka-high beam yung sasakyan sa likuran, para hindi masilaw yung driver sa reflection ng ilaw sa likod, automatic nagdidim na po yan. No? So kung mapapansin nyo, kapag nagre-release kami ng sasakyan na may package ng dashcam, so dito muna namin nilalagay yung dashcam. So after ng 2 weeks, pwede na nating ilipat yung ating dashcam dito. So ito kasing tint, kapag bagong release siya, basa pa yung ating tint, no? So may tendency na mahila siya ng dashcam. So kaya dito muna namin nilalagay yung dashcam. Dito naman tayo sa harap. Ano ba makikita natin dito sa harap? Siyempre yung ating ambient light. Napakaganda niyan. Diyan sa ambient light, meron tayong 64 colors. Now unlike sa previous na Territory, one color lang siya, pero dito pwede mong i-adjust kung anong kulay yung gusto mo para hindi ka naman nagsasawa sa interior theme ng ating sasakyan.
So yan, dali ng settings, then vehicle settings, ambient light. So ito yung mga colors na pwede nating pagpilian. Take note, up to 64 colors ang pwede mong pagpilian dito. Yan, di ba? Napakaganda. Yan, so change natin siya ng ganyang kulay para naman hindi nakakasawa. So pagdating sa harap, ito, meron kang wireless charger. So dito, ang kinagandahan dito, kahit may cover yung iyong phone, as long as na mag-fit siya dito sa mga corner, yan, may corner kasi yan, is mag-charge yung phone mo. No, yan ang kinagandahan sa kanya. Pero si Territory Trend na hybrid, wala na po siyang wireless charger. Pang Territory Titanium X lang siya. Tapos sa harap, equip tayo ng rotary e-shifter. So tapak lang ng brake, masiship mo na siya. Reverse camera with 360 degree camera and warning sensor. So napakaganda. So if in case naman na may possible collision, automatic nagbe-brake to si Territory. Yan ang kinagandahan sa kanya. Bibigyan ka niya ng autonomous emergency braking system or reverse brake assist, no? Yan ang kinagandahan sa kanya. Automatic nag-i-initiate po ng brake yan. Yan sa park. Dito maraming nagtataka dito, no, sa mga first time user ng ating Territory hybrid, no? Tapak sa brake, saka lang natin siya masiship. So ibababa ko yung ating handbrake, pero once na park na siya or nasa park na yung position ng kanyang transmission, automatic tumataas na yung handbrake. So tingnan natin yung handbrake. Lagay ko siya sa P. Yan, kung napapansin nyo, nag-automatic handbrake na po siya. Yan yung isa sa safety na meron ng ating Territory hybrid. Sa mga features, nandito pa rin yung kanyang auto hold, warning sensor. Nandito na po yung kanyang warning sensor, hindi naman tinanggal, nasa kanyang infotainment settings lang. Auto hold, ang tinanggal lang sa kanya is yung auto on off, no? Yung automatic nag-off once nakatapa ka ng brake ng matagal, o mas kilala sa tawag na idling stop, no? For fuel efficient. So wala na siya dito. So kung hindi man compatible yung ating phone sa ating wireless charger, ito yung ating wireless charger. So pwede ka naman ditong mag-charge gamit ang wire. Ito yung ating Type-C at saka USB port. Meron ka ring cigarette lighter dyan. Yan, open po yan. Tapos dito sa harap, syempre dahil nga siya ay top of the line ng Territory hybrid, so equip pa rin tayo ng automatic rain sensing. So saan nga ba ito ginagamit, no? Let's say for example na umuulan, no? Dito kay Territory siya na yung kusang nag-wipe ng ating windshield. Yan ang kinagandahan sa kanya kasi equip tayo ng automatic rain sensing. So depende sa lakas ng ulan, yung bilis din ng palo ng ating wiper. Aircon settings, kung makikita natin, nandito siya. Yan, so kapag ganito na yung kulay, ibig sabihin niya naka-turn on na yung ating aircon sa fan level. Yan, sa max aircon, meron din tayong defogger, tsaka automatic temperature. Meron din tayo dito. Yan, so sa harap, ano nga bang makikita natin dito sa ating infotainment? Sa ating infotainment, back natin, home button, meron kang 360 camera, pwede mo siya yung manual open. Yan, so dito meron kang 2D, meron ka ring 3D. Yan. 3D, pwede mo siyang switch yung view, kung ano yung view yung gusto nating makita. Yan, so dito sa 360 camera, once na na-detect ni Territory na masikip yung area, no, tapos pipina ka, automatic nag-on siya para driver assistance din. Hindi lang doon, let's say for example traffic, no, tapos may konting pagitan. Sa konting pagitan na yan, alam naman natin yung motor is kahit konting pagitan lang, makita sila ng butas na makakalusot sila, ay sumisingit sila. So kapag nadedetect ni Territory na gano'n, may papalapit sa kanyang vehicle, any kind ng vehicle na lumalapit sa kanya, kahit pedestrian po, automatic po yan. Nagbubukas yung 360 natin for driver assistance. Makikita mo dyan kung green, safe zone, yellow warning, red kapag danger na, masyado nang malapit yung object sa ating sasakyan. Yan ang kinagandahan sa kanya. Selectable drive modes, eto. Selectable drive modes, swipe lang natin, going to right. Yan, so andito na siya. Yan, sa drive modes, meron kang normal for city driving, eco mode for fuel efficient, then sport naman pag more on speed, sa mga top speed natin. Then automatic nagpapalit din po yung ating mga steering mode. So pag normal, naka-comfort lang siya. Pag eco naman, nandiyan siya sa standard. And sport naman, yung ating sport mode din ng ating steering. So syempre delikado naman, no, kung naka-sport mode ka tapos naka-comfort naman yung steering. Sumasabay lang siya. Dito sa ating hybrid, automatic meron na siyang built-in na Apple CarPlay or Android Auto.
So dito lilinawin ko lang po, wala po siyang built-in navigation. So yung navigation natin, mini-mirror lang through phone natin. So kung ano yung navigation app na meron yung phone natin, is mami-mirrorize lang siya dito sa ating infotainment once na connected na yung phone natin dito sa infotainment. So kung mapapansin nyo, yung manibela natin is napakalambot na, no? Ano na siya, effortless steering na siya. Lalo kapag naka-comfort mode yung ating steering mode, napakalambot niya. So etong ating steering wheel, equipped na siya ng EPAS or electronic power assisted steering. Kaya napakalambot niya. Pagdating naman sa ating side mirror, yan, kung mapapansin natin, sige, papailawin ko yung ating blind spot information system. Yan yung umiilaw na dilaw. So kapag na-detect niya na may overtake sa atin, depende kung saang part, kung left or right, automatic iilaw siya para bigyan yung driver ng assistance na merong overtake sa atin. Yan ang kinagandahan sa kanya. So kung magpapagas naman tayo, no, wala nang ibang pindutan dito para sa ating fuel door. Unlock mo lang yung mga pintuan natin, o yung sa driver side. Unlock mo lang yan. Then push to open na yung ating fuel door sa left rear side. Ito yung ating fuel door. Sa ating fuel door, yan, push to open naman yan once na naka-unlock na yung ating mga door. So ito siya. So ang recommended sa kanya is 91 octane or unleaded, no? Sa maximum fueling capacity natin, we have 60 liters naman. Andito tayo sa ating wheels. Kita natin, napaka-luxurious pagdating sa design ng ating alloy wheels. Meron itong 19 inches. Try naman natin buksan yung ating moonroof. So try natin. So pagdating naman dito sa harap, sa driver side, meron kang 10-way power assisted seat na. With lumbar pa yan. Kaya napakaganda. So dako naman tayo sa ating engine bay. Ito yung kanyang engine bay opener. So yan, makikita nyo dito sa ating engine, equipped na tayo ng power lift ng ating hood. Kaya napakaganda. Angat mo lang siya ng konti, then automatic lift na siya. Yan, ito yung ating engine. So kung mapapansin nyo, napakatahimik, no? Pero naka-start po yan, no? So actually right now, ang gumagana sa kanya is yung ating electric motor. So ito yung ating electric motor, ito naman yung ating pinaka-engine. So dual motor siya. Dito sa likod is equipped na tayo ng power lift gate. Yan, no, naka power lift gate na siya. Napakaangas. Pagdating dito sa loob, ano nga bang makikita natin sa loob ng ating tailgate? So meron kang spare tire. Yan, donut type yung ating spare tire, yung ating scissor jack, tie wrench, and yung kanyang early warning device. Pati yung tow hook, nandiyan na rin. Siyempre, hindi lang natatapos yan mga 4D. So, kasi, etong Ford Territory Titanium X Hybrid is equipped na ng Ford Pass. Unlike sa sinundan niyang Territory na wala pang Ford Pass, ito po ay meron na. So, para saan nga ba gumagana si Ford Pass? Sa Ford Pass, you can remotely start your vehicle using your mobile phone. So, pwede mo isang start, i-turn off, yung view location, meron kasi yung built-in GPS, no, for safety. Napakaganda po niyan. Tsaka yung oil life, oil percentage nandun din, tsaka yung ating fuel status, no, napakahalaga ng Ford Pass. So ang kinagandahan dito sa Ford Pass, kung nakapark ka sa mainit na lugar at gusto mo nang palamigin yung sasakyan before ka magpunta ng sasakyan, is pwede na po. Kasi automatic turn on yung aircon mo once na in-start mo siya gamit yung Ford Pass. Then dun sa Ford Pass, sa bagong update ngayon ni Ford Pass, pwede mo nang i-adjust yung temperature ng aircon. So kung gusto mong sobrang lamig na o katamtaman lang yung lamig pagdating mo ng sasakyan, is pwede mo na pong i-adjust gamit lang yung cellphone natin. Ang kinagandahan. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng Territory Titanium X Hybrid Panther Black, talagang hindi ka magsisisi, no? Sabi ko sa'yo, i-test drive mo muna, i-viewing mo muna personally para makakita mo personal kung gaano nga ba kaganda ang Territory Hybrid. Sigurado po ako na once na ma-test drive mo ang Territory
talagang ikaw ay mapapabili na. So yun lang mga 4D, no? Sana nag-enjoy kayo sa maikling video natin, no? Yun lang mga 4D, no? Maraming salamat kung umabot ka hanggang sa video na to. Sana nag-enjoy po kayo sa aking pagtutur sa inyo sa pangarap nyong Territory Hybrid Panther Black, no? Sigurado po ako na mag-enjoy kayo once na nakita nyo ito personal. No, yun lang, no? Kita-kits sa next video natin. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga nilalabas pa nating video. Yun lang. Peace! Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.